For the first time sa 2024 playoffs, natalo ang Wolves sa Game 1. Habang kabaliktaran naman sa Dallas dahil unang Game 1 win din nila ito, hindi lang ngayong taon kundi sa loob ng 3 years. Isang surprising na result sa umpisa ng serye, no? With this, nakuha na kagad ng Mavs ang home court advantage at nadagdagan pa ang pressure para sa Wolves moving forward. Ang daming interesting na nangyari sa laro na ito. Una ang comeback game ni Kyrie Irving. Biruin nyo, nung first round pa huling naka-score ng 30 si Kai kontra Clippers dahil napakaganda ng depensa ng Thunder sa kanya. Pero heto nga muli siya, 30 points on 52% shooting. Pansin kagad sa simula ng game na ito na hindi ganun kapisikal ang depensa ng Minnesota kay Irving kumpara nun sa OKC at nakakapasok siya ng mas madali sa loob. At bilang one of the best finishers sa history ng NBA ay easy work lang yun sa kanya. Siya ang bumuhay sa Mavs noong simula, scoring 24 points sa first half. Medyo lumamig nga lang nung dulo pero to the rescue naman ng partner niyang si Luka Doncic. Kung si Kai ang nagsimula, si Luka ang tumapos. Nung fourth quarter kasi 15 points ang ginawa nito, binuha talaga ang Dallas. Kailangan yan dahil again si Kai ang sama ng shooting nung dulo plus buong game ay baldog din sila sa tres as a team. Buti na nga lamang nag-take over si Luka ng dulo, making big shots para mauwi nila ang panalo. Itong Game 1, 63 points, 12 assists combined ang ginawa ng Mavs duo. Napakataas. Kay Luka ang naging problema ng Wolves ay kung paano nila ito dinepensahan halos buong game. Hindi nila afford mag-switch At si Gobert ang hinahunt ni Luka. Dahil until makarecover si McDaniels mula sa screen ay kailangan munang sumugal ni Gobert kung sasagad ba siya ng salubong kay Doncic o magdadrop. Doon sila dinali dahil napakaraming scoring opportunities ang binigay nun para sa Mavs. Kaya nahuhuli sa likod niya si McDaniels most of the time kasi ayaw nga mag-switch ng Wolves. Kaya nagre-react si Luka sa kung anong gagawin ni Gobert. Kung mag-drop, titira siya ng mid-range o floater. Pero kung aangat naman si Gobert, ay doon siya papasa sa roller. Kaya naman sa next game, sa problemang ito, ay asahan nating magkakaroon ng adjustments ang Minnesota. Isa pang magandang trinabaho ng Mavs ay yung depensa nila sa top 2 players ng Wolves. Both sina Edwards at Towns ay below 20 points lang ang ginawa rito. Concern natin ng preview ay kung paano ang defensive plan nila kontra Cat dahil mismatch nga ito kay Washington. Ibang diskarte ang ginawa nila kumpara sa Nuggets. Hinayaan na lang si Washington ng tatao kay Cat dahil kaya naman ito kung sa perimeter lang. Pero kapag papasok natin o overpower, aasa na sila sa secondary defender na si Lively or Gafford. Nagumanang diskarte naman para sa kanila. 6 of 20 lang ang naging shooting na ni Towns. Never din tumira ng 9-3 si Cat ngayong 2024 playoffs. Shows how much siya nahirapan sa interior defense ng Mavs at nagsettle sa mas maraming 3-point attempts na hindi rin gaano gumana dahil 2 of 9 lang siya sa labas. Samantala kay Anthony Edwards naman, as expected ng preview, si Derrick Jones Jr. ang main defender niya. Hinaluan na ng malas ang laro niyang ito dahil marami rin siyang good looks na sinablay na nagagawa naman niya typically. Pero credits pa rin kina Jones kaya at iba pa dahil na-deny nga nila itong makapunta sa mga spots niya. Tinapos lang ni Edwards ang laro with 19 points on 6 of 16 shooting. 5 ron ng 3 at isang tira lang ang napasok na sa loob. Tapos bukod pa riyan, siguro naging factor din yung fatigue sa pagbabantay niya kay Kyrie sa kabilang dulo. Kaya makikita natin next game kung siya pa rin ba ang magiging primary defender ni Irving. Dahil bukod sa kailangang i-preserve ang energy niya, ilang beses ding nalampasan ni Kai ang kanyang depensa na parang wala lang. Ngayon papunta sa Game 2, eto na ang mga abangan natin. Mapagpatuloy kaya ng Mavs duo ang kanilang high scoring? Hindi pa kasi alam kung sustainable ba yan lalo't mag-a-adjust pa itong great defensive team na Wolves. Mahaba pang serye ito. Sunod, kailangan din nilang i-dominate muli ang rebounds. Itong Game 1, 48-40 yan, pabor sa kanila. Ayos, kontra sa mas malaking team, diba? With 11 offensive rebounds pa. Panghuli, kailangan ding ma-improve pa yung shot making nila as a team. Dahil ang sama talaga ng shooting nila sa tres Malaking factor yan this series, lalo para sa game ni Luka at Kai na mas space ang floor. Isa sa mga susi nila yung 3-point shooting kaya nandito sila ngayon sa West Finals. Yes, they can win a game kahit na maalat, pero mahihirapan silang manalo ng serye ng ganon. Para naman sa Wolves, makabawi na kaya sina Ant at Cat? Sobrang crucial ng scoring game nila para sa chances ng team dahil sino pa ba ang aasahan? Low priority talaga sila ng Mavs defense at tinahayaan lang ang iba katulad ni McDaniels. Kaya nung first half, 24 points agad to pero hindi nga sustainable yon buong game at 5 points na lamang ng second half. Mas okay nang sumugal doon diba para sa Mavs kaysa sina Ant at Cat ang magka-big games. Make somebody else beat you. Next, yung depensa nila kay Luka. Sinubukan nilang palitan ng diskarte ng dulo at may a bit na success sa pag-blitz ng pick and roll plays nito. So, maybe mas makikita pa natin yan sa next game. Nasa Wolves ngayon ng bola, turn na nila sumagot. Napakahirap bumagsak sa 0-2, lalo kung home court nyo. Ganyan din ang ginawa nila kontra Nuggets Ang problema lang, sila na ang nasa kabilang side ng storya kung sakali. Ang bigat na pressure na ito, lalo para sa 22-year-old na si Edwards. Kaya kailangan talaga nilang maipanalo ang Game 2.